Ito matindi mga tol. Doon sa groundbreaking ng bagong Navy Barracks. Bagong Navy Barracks to ng Pilipinas. Aba, pinalibutan na agad ng mahigit 20 barko ng China mga tol. Ano, namataan daw malapit sa groundbreaking ng bagong Navy Barracks. Aba, ang tindi. Aba, ang tindi. So ito ang ating panonoorin mula to sa GMA Integrated mga tol. Ang ginagawa natin ay binibigyan natin ng reaksyon, komentaryo, opinion ang mga balitang to na may kinalaman sa West Philippine Sea, no? At nakikita natin kung ano ang ginagawang haharas ng China sa Pilipinas mga tol. Now, bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Dalawang bagong infrastruktura ang itatayo sa Pag-asa Island na magpapatibay umano sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Ano? At yung 20 barko na nakapalibot doon sa Pag-asa Island, malamang yan may mga binocular yan mga tol. Diba? Matitindi pa mga technology niya mga yan. Baka ibang klase pa yung ano niya, pati usapan naririnig nila. Diba? Sinisipat sila doon. Ano yung mga nagaganap doon sa loob ng island na yan. Tindi. Ang groundbreaking, dinaluhan ng ilang opisyal na di rin nakaligtas sa radio challenge ng China. At nakatutok si Mav Gonzalez. Papunta pa lang ng Pag-asa Island, sinalubong na ng radio challenges ng China ang grupo ng mga senador, kasama ang Defense Secretary at Mayor ng Kalayaan Group of Islands. To bad trip dito si Senator Mig Zubiri. Grupo ng mga senador, kasama ang Defense Secretary at Mayor ng Kalayaan Group of Islands. Napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, no? Facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos, and sad to say mga tol, matagal nang natayuan ng China yon. 2013 to 2016, 7 isla ang naitayo nila. 2024 na, ngayon lang natin nakikitang nagre-react ng ganito yung ating mga butihing senador. Sa bagay mga tol, kahit naman tayo ngayon lang natin nalaman yung mga ganito mga bagay at napanood sa mga balita, di ba? Kasi 2016, di ba, mula nung naipanalo natin ang ating claim doon sa 2016 Arbitral Award mga tol, hindi naman din tayo nakarinig ng mga issue dito sa West Philippine Sea dahil masyado nga nating tropa, no? Tropa natin itong mga China, itong Chinese mga tol, mga incheck. Diba? Pinapasok natin sila, winelcome natin sila. Kasanggang dikit sila ni Digong. Diba? May mga kasunduan pa nga daw. Di mo, wala tayong issue dati, wala tayong naririnig na mga balita dati sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Diba? At nabalitaan nga natin, sabi ng isang professor sa UP, nagutos daw dati si Digong na walang magpapatrol. Paano ka nga naman magkakaroon ng tension dyan kung walang nagpapatrol, di ba? Kumbaga malayang-malaya silang nakagawa nila yung mga ginagawa nila dati. Ngayon lang, nagpalit na tayo ng administrasyon. Kinukuha natin kung ano yung dapat sa atin. At bilang isang presidente, di ba, at ikaw ang pinaka-commander-in-chief, dapat talagang protektahan mo lahat ng nasasakupan ng bansang pinangunguluhan mo. Ngayon, eto na. Nalaman na natin ang samot-saring dumi na mga basura na naiwan mga tol. Grabe. So sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Pagdating sa isla, nagkaroon ng security briefing ang mga opisyal at nag-groundbreaking ng bagong Navy Barracks. 3 kilometro lang mula rito, tanaw ang mahigit 20 barko ng China Coast Guard at Yan. Di ba nakikita nila sa binocular nila di kitang-kita rin sila, nakikita rin sila ng mga yan. Sinisilip din sila niya, pero dami 3 kilometro lang. 3 kilometro lang mula rito, tanaw ang mahigit 20 barko ng China Coast Guard at Chinese militia vessels. Di ba? Ayun nakapalibot sila sa Pag-asa Island. Pinalibutan nila mga tol. Pinalibutan nila yung isla.
Ang tindi, ganyan sila mang-intimidate mga tol. Mahigit kumulang 1 oras, pero kung ibang mga klase, mas mabilis. Pero dudugo ilong nila kung subukan nila. Sa tingin ko po, safe sila eh. Because no right-thinking nation will attack civilians. Normal ang buhay para sa mga taga-Pag-asa Island. Dito nakatira ang mga magulang ni Marian at ngayong may asawa at anak na siya, pinili niyang dito na rin tumira. Kwento niya tungkol sa mga Chino. Pero dati po mas marami kaysa ngayon. Talaga Opo. Opo. Mas na ngayon. Dati po kasi ikot talaga siya dito sa buong isla eh. Dati ganyan din po ako nung una, ma'am. Unang dating ko, baga nanibago din po ako. Pero Takot katagalan sila. din po, parang wala na lang din po. Parang ano lang din, normal na lang din. Kasi nga hindi nila pwedeng atakihin yung islang yan dahil maraming nga civilian dyan. Sabi nga gano'n ni Secretary Gibo Chodoro, wala naman sigurong bansa, no? Na bigla-bigla na lang aatake sa isang civilian, ano? Diba? Grabe na sila, matindi ng tama sa ulo nun pag ginawa pa nila yon. Ba't kung kayo nag-desisyon na dito talaga kayo mag-stay? Di naman sa ano, pero maganda kasi dito eh. Kumbaga walang gastusin, malayo sa syudad, malayo sa ingay. Katulad sa Maynila, ma'am. Maraming problema. Di tulad dito, sagana sa pagkain. No? Para sa kanila, kaya inaayos din ang mga serbisyo rito, kasabay ng pagpapatibay sa mga pasilidad pang-militar. Nag-groundbreaking na rin para sa Super Rural Health Unit o RHU. Sa ngayon kasi, wala palang laboratorio at paanakan ang kanilang health center. Ang mga manganganak naman, dinadala na sa mainland Palawan bago ang 3rd trimester. Nasa 200 nautical miles yung pinakamalapit na health facility dito sa Pag-asa Island, kaya pahirapan daw talaga kapag may emergency. Layo nun, 200 nautical miles. Grabe naman, napakalayo nun. Either air evacuation sila gamit yung mga eroplano ng AFP pero tsempuhan lang yon, o di kaya naman ay sea vessel pero ilang araw ang aabutin ito at napakamahal din. Kaya malaking tulong daw para sa mga taga-Pag-asa pag nabuo na itong Super Rural Health Unit. Nangako ang Senado na daragdagan pa ang mga proyekto sa Pag-asa Island na may malaking papel sa food security lalo sa supply ng seafood. Kaya po Pag-asa Island ito. Because of the growing population ng Pilipino, kailangan po ng mga future generations ng Pilipino ang mga resources dito sa West Philippine Sea. Pag-asa po ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Mula rito sa Pag-asa Island. Saka maliit lang itong Pag-asa Island na to. Kaya dapat ngayon pa lang yung gobyerno natin, wag nang papayagan pa na magdagdag ng panibagong isla itong China dito sa loob ng West Philippine Sea. Kasi kada gumagawa sila ng panibagong isla nila, ang nangyayari nun, sinisira nila yung ating inang kalikasan. 'Di ba? Etong sa Escoda Shoal, sa Sabina Shoal, 'di ba? Mga dead corals. Kasi balak nilang magtayo ng additional artificial island, mga tol. O 'di ba? Kung dadagdagan pa, imagine mo kung gaano karaming corals ang sisirain nila. 'Di ba? Gaano karaming mga isda ang mawawalan ng tirahan. Syempre lahat 'yan maglilipat na ng ibang lugar yan. Baka dumating ang panahon, wala nang isdang mahuhuli sa West Philippine Sea kasi wala na mga bahay. Diba? Kaya siguro pinoprotektahan nila yung tawag dito, Scarborough. Kasi doon nanguhuli ng isda yung mga Chinese eh. Diba? Kasi nga yung ibang mga bahagi sa West Philippine Sea, sinisira na nila. So doon na lang, may lagoon doon sa sa Scarborough. Doon na lang talaga maraming isda. At doon sila nangunguha, mga tol, para din sa pangangailangan nila. Na imbes, yun ay pinapakinabangan dapat ng mga Pilipino kasi pasok yan sa exclusive economic zone natin eh. Diba? Siyempre kung pasok yan sa exclusive economic zone natin, eksklusibo lang dapat yun sa Pilipinas. Kaya sana mga tol, hindi man tayo part ng gobyerno bilang mga mamamayang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo. Suporta lang tayo dapat sa ating mga namamahala, sa ating mga pinuno. At huwag kayo maging pro-China, mga tol. Parang awa nyo na, ipagtanggol nyo naman ng bayan natin, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa balitang to? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.